Hello, good morning sa ating lahat. Dito sa social media, just came from work and I want to share this chapter 126 of Psalms. I already read it and I want to share it to you. Verse 1, a song of ascents. When the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dreamed. Nang dalhin muli ng Panginoon yaong nagbalik sa Zion, tayo ay gaya niyaong nananaginip. Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Nang magkagayoy na puno ang bibig natin ng pagtawa at ang dila natin ng awit, nang magkagayoy sinabi nila, sa gitna ng mga bansa, ginawan sila ng Panginoon ng mga dakilang bagay. Kasi po, pag maraming mga kamanghamanghang bagay ang ginawa ng Panginoon sa kanyang mga anak, makikita yan ng lahat. Gusto ng Panginoon na ipakita sa lahat kung ano ang mga amazing things na ginagawa niya para sa kanyang mga anak. Dahil gusto ng Panginoon na siya ay makilala sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Sa verse 3, the Lord has done great things for us and we are filled with joy. Totoo naman talaga na pag ang Panginoon ang gumawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay, ito'y nakakapagbigay ng kagalakan sa ating mga puso. Pero may mga tao din po na kahit punong-puno na sila ng mga magagandang bagay sa kanilang buhay, parang hindi pa rin nila nakikita ang kabutihan ng Diyos. Parang kulang pa rin. No? Pero ang gusto ng Panginoon, na kontento tayo sa anumang bagay meron tayo. Hindi yung ang dami na ng blessings, gusto pa rin natin ng more. Hindi man lang makuha na magpasalamat sa Diyos. Hindi man lang makuha na magpuri sa Diyos sa anumang mga magagandang bagay na ginawa ang Panginoon. Tapos nandoon pa na kahit marami ng pagpapala, gusto pa rin mangangkin. No? Gusto pa rin yumaman. Kahit ang iba nahihirapan na, ang iba katulad na lang ng napaka well known na mga pangyayari sa ating gobyerno ngayon. Yung mga pandaraya, no, corruption. Doon na, grabe ang paggastos nila ng pera. Travel doon, travel dito. Kumain lang sa restaurant, 700,000 na ang gastos. Samantalang ang pera na yun ay galing sa tax ng mga tao at papunta sana sa kabutihan ng mga mahihirap na tunay na nangangailangan. At dahil sa kanilang mga ginagawa, mas dumami ang naghihirap na mga Filipino. At hindi lang naghihirap, kundi nabibiktima ng mga kalamidad dahil sa mga kapabayaan ng ating pamahalaan. No? Yung baha na yan, isa yan sa sign na malaki talaga ang kapabayaan ng ating gobyerno. Yung flood control na sinasabi nila, nandoon na hindi nila inayos ang kanilang mga trabaho, or may budget pero walang nakikitang gawa. No, may budget pero walang nakikitang plano, or naging ghost lang ang plano. So ganyan ang tao.
na imbis na maging kontento sa sweldo, sa sahod, maging kontento. Andoon na gusto pa rin yumaman sa madaling paraan sa pamamagitan ng pagnanakaw. Andun po na ang tao talaga, gaya ng prophecy, salita ng Diyos, na sa katapusang mga araw, mas lalo pang maging sakim ang mga tao. Mas lalo pang maging masama ang mga tao, na mawala na ang awa sa kapwa. No, nakasulat na yan eh. Nakasulat na yan sa 2 Timothy chapter 3. If I'm not wrong, 1 Timothy or 2 Timothy like that. Chapter 3. Na darating ang araw na ang mga tao mas mamahalin ang masamang mga bagay kaysa mabuting mga bagay. Sa verse 4, restore our fortunes, Lord, like streams in the Negev. Humihiling sila na ibalik ng Panginoon ang mga mabubuting bagay na nangyari sa kanilang buhay. Dahil sa panahon ng ganitong pagkakataon, parang na-miss nila ang mga bagay na, malalaking bagay na ginagawa ng Panginoon sa kanila. Kaya sabi nila, ibalik niyo Panginoon, papanumbalikin mo uli ang aming nangabihag, o Panginoon, na gaya ng mga batis sa timugan. Kasi marami silang nabihag sa kaaway dahil God allowed na magkaroon sila ng ganyang pagsubok sa kanila dahil humiwalay na sila sa Diyos. Parang nakakalimot na sila kung paano sumunod sa Diyos. Kasi minsan ang tao, pag nakikita ang kabutihan ng Diyos, nagiging maabuso na o maabuso. Diba? Minsan ganyan tayo pag nakita natin na, maganda naman aking buhay, umaabuso din tayo sa kabutihan ng Diyos. Nandoon na tayo na ang nasusunod, nandoon na hindi na natin siya binibigyan ng panahon para magsimba, nandoon na puro na lang pang sarili ang ating iniisip, imbis na pagsunod sa Diyos ang ating iisipin. So sa verse 5, those who sow with tears will reap with songs of joy. Sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Maraming bisis na ang mga anak ng Diyos ay tumatangis. Tumatangis hindi para sa sarili, tumatangis hindi para magkaroon ng pera, tumatangis hindi para yumaman, tumatangis hindi para sa mga material na bagay, tumatangis para sa Panginoon, na ang Panginoon ang kikilos sa aming buhay, na ang Panginoon ang magligtas sa mga makasalanan mula sa kapahamakan, mula sa impyerno. Ang pagtangis ng mga anak ng Diyos, ang pagtangis ng mga anak ng Diyos, ang pag-iyak ng mga anak ng Diyos sa pananalangin, ang pag-iyak ng mga anak ng Diyos sa paglapit sa Diyos, sa paglapit sa kanyang harapan, hindi po para yumaman ang mga anak ng Diyos, hindi po para sa material na bagay. Pagtangis para sa Panginoon na tumulong sa ating bansa, na ang Panginoon ang siyang kikilos para sa mga masasamang tao na magbago na sila, na baguhin na ng Panginoon kanilang puso, at sana magkaroon sila ng awakening, pagkagising mula sa pagkatulog. Kasi mga tao na gumagawa ng kasamaan, para yan silang nakakatulog na akala nila tama ang kanilang ginagawa, akala nila tama ang magnakaw, akala nila tama ang pagiging walang awa sa mga mahirap. Pero pag ang Panginoon ang kumilos sa kanila, walang imposible. Pag ang Panginoon ang kumilos, ang Panginoon ay kaya niyang baguhin kahit sino pa man, kahit ano pa man, gaano pa man kahirap ang
ang sitwasyon na yan. Kayang baguhin ng Panginoon pag tayo ay lumapit sa Kanya lalo na pagsabayan natin ng luha ang ating paglapit sa Diyos, hindi ipagkukunwari, yung totoong pag-iyak talaga, yung totoong pagtangis talaga para ang Panginoon ay kumilos sa ating bansa. At ito yung sabi dito na magsisiani ng may kagalakan. Pag ang Panginoon ang sumagot sa ating mga pananalangin, makakaani tayo ng kagalakan na ibalik ng Panginoon sa atin anuman ang tinanim natin ng mga luha para sa Kanyang kaharian, mga luha para sa ibang tao, ibabalik ng Panginoon sa Kanyang mga anak ang tunay na kagalakan, tunay na tagumpay. Verse 6, last verse. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. So as I've said while ago, if we cry in the sight of the Lord, crying for other people, crying for us to be holy in His sight, so ibibigay ng Panginoon ang totoong kagalakan. Ibibigay ng Panginoon ang totoong tagumpay sa lahat ng mga umiiyak at may totoong puso talaga, deeper in the heart na pananalangin. Papalitan ng Panginoon ng tunay na tagumpay. So, I hope na ito'y naging pagpapala po sa atin ng mga salita na to. God bless po sa ating lahat. God bless po.